Alam niyo, katulad nung si Eric Quinto, naawa ako sa kanya eh. Alam niyo bakit? Hindi ko naman napapanood siya kasi binlock niya ako eh. Dahil magkaibigan nga kami noon eh. Magkakilala kami. Yung alam niya kasing mga sasagutin lang siya, binablock niya. Ako nga eh. Ba't naman ako ibablock niya? Hindi ko naman ugali yung ganun eh. Yun ang makikita mo na eh. One-sided sila. Naawa ako sa kanya eh. You know why? Yung mga ilang nakita kong mga sinasabi niya eh. Hindi niya nakikita sila yun eh. Hindi na nakikita sila yun. Wala namang yung mga pinagsasabi niya, hindi naman yun applicable sa atin. Lang. Hindi eh. Sa lahat yun eh. General yun eh. Ang hindi niya alam, bumubumerang lang sa kanya yung mga sinasabi niya. Pinatutunog lang, it seems, na ang tinutukoy lagi na negative side ng mga content niya patungkol sa mga umalis sa MCGI. Pero gamitin mo lang yung isip mo. Mas applicable sa kanila eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong po kung ano ang aking religious affiliation, ako po ay member ng Church of God International o MCGI. At ngayon po na alam nyo na po yan, sana huwag nyo naman po akong awayin. Ano po? Dahil ako po, hindi ko rin po kayo aawayin. Kahit ano pa po ang paniniwala ninyo o kahit atheist po kayo. Alam ko po at hindi ko po ikinakaila na in the past, meron kaming reputasyon, lalo na po ako, na mahilig makipagdebate. Dati dinidebate ko pati yung mga classmate ko nung college. Meron pa po yata akong napaiyak na isa. Pero habang tumatanda tayo, nagmamature po ang tao eh. Natututo tayo at nare-realize natin na hindi naman talaga nababago ang puso ng isang tao kapag dinidiskusyon mo siya. Sa paglipas ng panahon, nakita po namin na ang pinakamabisang paraan ay hindi ang pakikipagtalo, kundi yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa aral, at pagpapakita ng paggalang sa bawat isa kahit magkaiba tayo ng paniniwala. At napansin ko po, yung pong ibang mga nahikayat noon sa debate, yung may hilig lang talaga sa pakikipagtalo at hindi naman talaga nagsasadyos, nung sumunod kami sa aral na umiwas sa mga pakikipagtalo, sila po mismo nagsialis. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang ko ang aking ika-27 Sabbath anniversary o yung anibersaryo ng aking pagkakabautismo sa MCGI. At masasabi ko po na malaking bahagi ng hilig ko sa siyensya ay galing sa programa noon ni kapatid na Eli Soriano na Ang Dating Daan. Kasi sa pangangaral niya, meron po mga bits of science doon sa kanyang mga paliwanag na nagbukas din po ng aking kaisipan. In fact, marami po sa mga content na ginagawa ko ngayon ay galing sa mga bits of science and wisdom na naririnig ko po sa MCGI sa pangangaral ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. At syempre, lumaki rin po kasi ako sa tahanan na parehong guro ang nanay at tatay ko. Si mama ko po ang aking trainer nung elementary pag lumalaban ako ng mga science quiz bee. Kaya natural po na malapit sa puso ko ang pag-aaral at ang pagsusuri ng agham. At kaya nasabi ko po, ang Kristiyano dapat ay nagmamature sa pananampalataya. Tulad ni Pablo, noong bata pa siya, mainit siya, nakikipagtuligsaan siya. Pero nung tumanda na po si Pablo, pinayuhan niya yung mga mas batang mga ngaral, sina Timoteo at si Tito, na umiwas sa mga usapang walang kabuluhan at huwag makipagtalo. Kaya sa mga nang-aaway po sa akin sa comments, pasensya na po pero hindi ko po kayo papatulan. Hindi dahil takot ako at hindi dahil wala akong isasagot. May awa at tulong naman po ang Diyos, marami po kaming natutunan sa aming mga taga-akay. Pero hindi po namin kayo didebatihin. Ang mahalaga po ang oras nating pareho at mas pipiliin ko pong gamitin na lang ang ating oras para sa mas makabuluhang bagay. Mag-share ng kaalaman, ng science, ng facts, ng impormasyon na pakikinabangan po ng mga tao. At makakaasa po kayo, kahit magkakaiba tayo ng pananampalataya, hindi ko po kayo aawayin. At sana po, huwag nyo din naman po akong awayin. Sayang lang po kasi yung pang-aaway ninyo. Halimbawa, awayin niyo po ako. Kasi hindi ko naman din po kayo talaga papatulan. Kahit gaano pa ka-provoking yung pong i-comment. Gusto kong makapagbigay sa inyo ng rich detail, but at the same time, while keeping the identity. Kasi maraming ganito. At itong isa na tinutukoy ko, mga kapatid, ano po siya?
Dedicated po ito. Ito lagpas 5 taon siya na gumaganap ng tungkulin, volunteer, walang sahod, ni allowance, hindi siya kasama. Imagine niyo yun. Para mabigyan ko po kayo ng idea, mga kapatid. Yung mga nakikita niyo mga DDRT, ano ba? Matandaan. Yung mga nasa quad, mga ganun, parang ganun. Yung mga volunteer, mga nagda-drive, yung mga nakikita niyong kumikilos na mga nakikita niyo na parang full-time na mga kapatid. Alam niyo ang allowance niya mga yan. 300 a week, 200 a week, 400 a week. Swerte ka pag meron kang 500 a week. Magkano lang yung 300 a week, mga kapatid? That's 1,200 a month. Talo ka pa ng kasambahay. Pero yung mga yan, hindi 8 oras lang everyday nagtatrabaho, mga kapatid. Kaya nga tawag allowance. Walang benefit yun. Walang SS yun, walang medical yun. Maraming ganyan, mga kapatid. Meron pa mga, hindi lang naman nasa Central Apalit. Pati yung mga nasa mga lokal-lokal. I know, halos lahat ng mga lokal may ganong kapatid. Yung bang araw-araw makikita mo nasa lokal. Masipag. Siya naglilinis, siya nagbabantay. Maraming ganon. Walang mga sahod dyan, mga kapatid. Tapos, pagka napansin niya yung mga kaipokritohan, babasahin ko na nga. Pero hindi ko siya babasahin verbatim. Para meron po kayong Basta ayoko magbigay ng details. Hindi ko sasabihin kung babae, lalaki. Wala akong ganun. Tsaka isa lang ito. Sa marami po nating nakakausap. Bigyan ko ng idea. Itong kapatid, hanggang ngayon nandyan. Hindi yan makaalis. Kasi relative niya, hindi ko nasasabihin paano naging relative. Pwedeng anak, pwedeng tatay, pwedeng nanay, pwedeng asawa, pwedeng kapatid, basta relative. Panatiko. Ngayon, malungkot siya. Ang kapatid na yan, na nag-volunteer yan. Araw-araw yun. Halos 24 hours sa mga volunteer, mga kapatid. Ito yung tipo ng volunteer. On call to. Wala siyang allowance. Ngayon, ang kamag-anak niya, meron. Doon yung kamag-anak niya sa range ng sinasabi ko sa inyong 200, 300, 400, 500. Ano ikabubuhay mo nun? Ngayon, itong kapatid na to, alam din niya lahat ng mga in and outs ng royal family. Alam niya naman ng royal family kung sino yun. Ngayon, hindi lang itong sasabihin ko, hindi lang naman siya. Pati yung mga iba pang mga kapatid na hindi makaalis. Alam nila kung gaano kasarap ang buhay ng mga royal family. Hindi paninira ito, ha. Hindi ako naninira. Gigising yung mga yan. Nakahanda na kakainin. Hindi yan naglalaba. Hindi naguhugas. Hindi nag-aayos ng bahay. Lahat yung royal family walang gagawin. Walang gagawin. Tapos itong mga kapatid na volunteer o meron man allowance, makikita nila, minsan makakakain sila ng masarap,
Pag kumain sa labas kasi sinama sila, siyempre di kakain sila o may pagkain sa ano. Pero after na, uuwi na sila, ay balik sila sa kakainin munggo. Balik kakainin tuyo. Masarap na nga pag tuyo eh. Pag GG, masarap na yun eh. Alam ko kasi na-destino ako ng admin eh. Oo, masarap yung miswa, pero pag araw-araw na lang miswa, eh magmumukha ka ng miswa. Ganon. Kaya ever since, the hypocrisy is there already. Noon pa. Tapos, hanggang sa, siyempre, alam niya naman, may mga kapatid talaga namang, kailangan din naman ng kumita naman talaga at mabuhay. Ayan, nakapagtrabaho, pero dahil nga dilulo itong kamag-anak, wala rin siyang magawa. Kasi mayroong reason para kailangan niyang umalis sa maganda niyang trabaho. So, balik uli. At hirap yung mga ganitong kapatid na makapag-exit. Nakikita niyo kung ano yung predicament nila, mga kapatid. Nakita niyo kung gaano kahirap yung kalagayan ng mga ganyang kalagayan. Brad, ba't di na lang siya umalis? Ang kamag-anak nga, delusional. Imaginein mo yun. Na alam mo, pakiramdam mo pagka nagsabi ka ng kahit anong medyo slight lang. Kasi may mararamdaman kang kapatid eh. May slight ka lang na parang may labas ka agad, may duda ka na. Patay. Sira ang relasyon nyo. Marami naman hindi naman lahat, pero may mga exiter na ngayon na dati naman ganyan din tayo. Na mas mahal ko pa ang aking mangangaral kaysa sa asawa ko. Mas mahal ko pa ang aking mangangaral kaysa sa magulang ko. Yung mga ganyan. Umabot tayo sa ganun. May ilan sa atin ganun. Ako ganun ako eh. Dati kay Bis. Umabot ako sa ganun. Kasi ang pananampalataya ako noon. Ang nagawa sa akin ni Brad Eli, ang nagagawa niya, hindi nagawa ng magulang ko. Yung kaligtasan. Yun eh. At syempre, iba nga sa akin, sabi ko nga sa inyo eh. Dahil turing niya sa akin apo. Kaya, may personal touch din sa akin. Kaya mas higit sa akin, alam ko, yung mga kapatid na hindi naman sila kilala ni Brad Eli, pero ganun din ang kanilang pagtingin. Nag-uusap lang tayo ng totoo. Hindi naman yung mga umabot sa ganun dati, it makes you a lesser person na ngayon. Hindi past mo yun eh. Ngayon, gising ka na eh. Wala nang yan. Wala namang usapan dyan, hindi ako umabot sa ganyan. It doesn't make you a better person kung hindi ka umabot sa ganun. Dahil laging ang tinitignan lang natin kung ano yung kalagayan mo na ngayon. Ayan. Mas maganda nga yun eh. Yung dati kang ganyang dilulong-dilulo tapos ngayon bigla ka nagising. Mas malaking achievement yun. Kesa dun sa, mali ba ako, hindi man ako talaga nag-abuloy na malaki dyan eh. Kaya madali lang din akong umalis. Kung i-weigh in nyo, mas malaki yung naging transition ng kapatid na galing siya sa dilulo at ngayon gising na gising. Ano ngayon kayong parehas? Parehas lang kayo ngayon ng level. Does it make you any greater person kesa dun sa isang nag-ubos ng pera niya sa Hindi. Diba? Ngayon, bakit ko to sinasabi sa inyo, mga kapatid? Naawa ako doon sa mga ganyang mga kapatid.
Kaya nga mahirap doon sa lagay ko, mga kapatid. Kasi hindi ko ginagawa na binoboast ko sa inyo, pinopost ko, pinapakita ko at ini-encourage ko yung mga I know kung sasabihin ko lang doon sa mga nakakausap ko, labas ka, kung gagawin, marami yan. Alam niya, mga kapatid, yung mga nag-guess sa atin na mga hindi naman yan tinulak ko or or talagang kinulit kong hindi. Marami nga po dyan, sila ang nag-volunteer. Yung iba naman, na-open ko lang ng lang, subtle lang, pero okay. Gusto, okay, sige po. Sige, mag-guest po ako. Mga ganun lang. Pero hindi ako nagpo-push. At maraming mga kapatid na hindi talaga tahimik lang talaga. Lalo na ito mga nakakausap po natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mas marami ang tahimik. Mas marami at naaawa ako dun sa mga naiiwan, sa totoo lang. Alam niyo, mga kapatid, real talk, mas mapalad po tayo naka-exit. You know why? Wala na sa atin yung hirap na naman na nakaupo ka na naman ngayon. Wala na sa atin yung napipilitan ka na lang. Wala na sa atin yung meron kang pinaplastic na lang palagi. Wala na sa atin yung lagi ka na lang may tanong, pwede ba talaga to? Bawal ba talaga to? Wala na sa atin yung ganun. Alam nyo, maswerte tayo. Tapos, nakita nyo naman, may sinurprise ako kay Owie. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, ito ata ang pinaka masaya mong birthday nung mag-asawa kami. Kasi nag-asawa kami, nasa iglesia na kami parehas eh. So, hindi namin naranasan yung freedom na ganito as husband and wife. Kaya, first, niya, nag-birthday siya ng ganito na nakakaluwag na kami, awa ng Diyos. Sabi ko naman sa loob-loob ko, my wife deserves the best. So, nagplan talaga ako ng mga para maging happy siya sa birthday niya. Pasensya na do sa mga nakakuha ng tip daw yung mga asawa nyo eh. Iba sabi, sana ganito rin yung gawin ng asawa ko. Mga ganun ba? Hindi ko naman kasi yun. Actually, hindi ko naman, nakita nyo naman ako, tignan nyo yung account ko, mga kapatid. Yung mga naka-add sa matagal kong ginagamit ng account, makikita nyo naman, hindi naman ako active sa social media. Pero kaya ako kasi nag-post ng mga ganito. Una, happy ako eh. Dahil nabibigay ko na yung ganyan ngayon sa pamilya ko. Pangalawa, not to boast or to brag, but to give inspiration, mga kapatid. Masaya ang buhay. Enjoy life. Bigay ng Diyos sa atin yan. Hindi mo pinalaki ang anak mo para paglaki niya, ang pangarap mo sa kanya, maghirap siya. No. Walang ganong matinong magulang. Kaya ang Diyos, ginawa niya ang tao, nilikha niya tayo to enjoy life. Enjoy life na hindi ka gumawa ng masama. Enjoy life na wag kang yung pwede. Yung bawal. Pero hindi yung bawal-bawalan. Hindi yung imbentong bawal. Walang ganong magulang eh. Kaya kita mo yung buhay natin nung nasa MCGI tayo. Napakahirap. Ang daming bawal, ang daming restriction. Laging ubos ang oras mo. Ay, bawal kang may oras sa pamilya mo. Kung may pamilya kayo, family day tayo. Kasama mo pa rin ang mga kapatid. Pagka naman hindi
ayaw mong sumama sa kapatid, gusto mo kayo lang. Brad, pass mo muna ako sa gawain natin sa lokal. Ang dating na sa iyo kaagad, ang dating na ng mga kapatid sa iyo Brad, mas gusto mo pa bang kasama mo mga sanlibutan? At dapat kayo ang maliligtas pala yung mga naghihirap, nagsisikap na di dapat yung mga anak nyo ng mga royal family, ganun din. Araw-araw nasa lokal, nag-a-adpro, naglilinis ng lokal, diyan ka maliligtas bakit hindi sila ang pinagsisilbihan? Nakita niyo yung kaipokrituhan. Yan lahat ng yan mga kapatid. Makikita nyo kung gaano na yun naabot natin. Sana na-appreciate natin mga kapatid kung nasaan na tayo ngayon mga naka-exit na. Not in a way na para maliitin natin sila or kutsain. Alam nyo, katulad nung si Eric Quinto, naawa ako sa kanya Alam nyo bakit? Hindi ko naman napapanood siya kasi binlock niya ako dahil magkaibigan nga kami noon magkakilala kami. Yung alam niya kasing mga sasagutin lang siya, binablock niya. Ako nga ba't naman ako ibablock niya? Hindi ko naman ugali yung ganun yun ano makikita mo na one-sided sila. Naawa ako sa kanya You know why? Yung mga ilang nakita kong mga sinasabi niya hindi niya nakikita sila yun Hindi na nakikita sila yun. Wala namang yung mga pinagsasabi niya, hindi naman yun applicable sa atin. Lang. Hindi Sa lahat yun General yun Ang hindi niya alam, bumubumerang lang sa kanya yung mga sinasabi niya. Pinatutunog lang, it seems, na ang tinutukoy lagi na negative side ng mga content niya patungkol sa mga umalis sa MCGI. Pero gamitin mo lang yung isip mo. Mas applicable sa kanila Nakuha niyo? Ako naawa ako sa kanya engineer pa man din siya. Engineer din yan, alam ko Pero, hindi niya nakikita yung ganun. Yan kasi hirap sa mga yan. Ayaw makinig sa iba kasi one-sided. Exactly. Kaya nga sabi ko sa inyo, ma-appreciate natin yung kalagayan na natin ngayon. Isang bagay para ipagpasalamat natin yan sa Diyos, mga kapatid. Hindi tayo naging bulag. Hindi tayo naging panatiko sa tao. Naging open-minded tayo, which is yun ang gusto ng Diyos.